Blessed Sunday mga kapamuso. Ano na, March, no? April na. Sa susunod. Napakabilis po ng panahon at salamat sa Panginoong Diyos dahil sa lahat ng panahon na yon ay hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan. Lalong-lalo na po ngayon sa nangyayari sa ating bansa na again, we are witnessing in parang divided na naman ang ating nation because of the politics. Kaya ngayon po, ito po yung ating tatalakayin ngayong araw na ito. Paano ba tayo tutugon bilang mga mananampalatayang Kristiyano at bilang Pilipino? Tayo pong lahat ay tumayo. Ito po ang ating Word of God. Basahin po natin. 1, 2, 3, go! Yan, ang bansang mapalad. At mababasa po natin ito sa Psalms chapter 33, verse 12. 1, 2, 3, go! Mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Napakagandang deklarasyon, no, na ang dalangin natin, ito yung maranasan natin as a nation. Ang tanong, paano natin ito mararanasan? And para ho doon, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, we believe, Lord, naniniwala talaga kami na napakapalad kung ang isang bansa ay kinikilala ka bilang Diyos. At nais po namin itong maranasan, Panginoon. Isang bansa na ibinukod para sa iyo. Kaya ngayong araw na ito, Panginoong Diyos, ang aming pong panalangin ay bigyan niyo po kami ng pangunawa, humility, upang matuto sumunod sa iyong salita, Panginoong Diyos, upang maganap ang kalooban mo, hindi ang kagustuhan namin. Lord God, we pray, Lord, to bless us, bless our nation. In Jesus' name we pray. Amen. At tayo pong lahat ay umupo. So, define muna natin kasi pag sinabi kasing mapalad, iba-iba yung mga pakahulugan natin. May mga nagsasabi, pinakamababaw, mapalad, maswerte. Kumbaga, pinakamababaw na pangunawa, bagamat malaki ang difference noon. Pag sinabi kasi nating swerte, diba, yung by chance. Pero yung mapalad, something na sinasadya. Merong talagang kumokontrol. And dito, makikita natin, mapalad ang isang bansa pag si Yahweh ang Diyos. Ibig sabihin, mapalad ang bansang yun kasi kasama nila si Yahweh sa lahat ng kanilang nararanasan. At hindi lang basta siya kasama, ibinukod pa ng Panginoong Diyos. Actually, for example po, kung mababasa natin sa King James Version, ang mapalad or ang blessed ay translate siya as happy. Happy is he. Happy is the man. Kasi hindi ho natin pwedeng paghiwalayin when you are blessed. Ano resulta nun? Happy ka. Nagiging masaya ka. 'Di ba? So, kaya ho dito, ang tanong ho natin, paano ho natin mararanasan ang pagiging bansang mapalad? Paano natin maipapakita na ang ating bansa bilang mga Pilipino, si Yahweh na Diyos ng Israel na talaga ay kinikilala nating bilang Diyos? Ito po yung mga tanong, paano magiging Diyos si Yahweh sa ating bansa? Kasi kung tingnan natin ang sitwasyon ng ating bansa. Nakikita ba natin na Diyos ba talaga, na si Yahweh ay Diyos ng ating bansa? Kung mahilig kayo manood sa balita. Pangalawang tanong, paano ang ating bansa ay magiging kanyang ibinukod? How can we say na truly the Philippines is set apart? And dapat po nating maunawaan na ang konteksto nito, nung sinulat tong Psalms 33, ay yung konteksto nito ay yung about Israel. Wala hong question na ang bansang Israel ay talagang ang bansang ibinukod ng Diyos. Dahil po nangako ang Diyos kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, sa lahat ng kanilang lahi, pagpapalain ko kayo, sasamahan ko kayo, na kahit until now, maraming mga Israelita ang hindi kumikilala kay Jesus, hindi kumikilala sa anak ng Diyos, yun nga, ang ating Panginoong Jesucristo, but until now, makikita natin pinagpala na at ibinukod ng Diyos ang bansang Israel. So ang tanong, paano ito maia-apply sa atin? Hindi naman tayo Israelita. Meron ba dito mga Hudyo? Meron ba dito mga lahing foreigner? Wala lahat tayo dito hintil. Pag sinabing hintil ay hindi kalahi. Ang tanong, hindi kalahi ng mga Israelita. The question is, paano ito maisa sa buhay sa atin ngayon? Ito po ang kasagutan. Next slide. 1, 2, 3, go! Ikaw mismo ay maging nakabukod para sa Diyos. Dahil hindi ho tayo natural, kumbaga hindi tayo kalahi.
ng Israelita, ang sagot po dito, ikaw bilang Kristiyanong mananampalataya, bilang Kristiyanong Pilipino, yan, i-emphasis natin yan. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang pagiging Kristiyano at the same time ay pagiging Pilipino. Ay, Kristiyano lang ako. Ay, Pilipino lang ako. Kailangan ho magkasama yon. Kaya nga, di ba, merong mga Palestinian Christians, merong American Christians, merong Australian Christians. Malaki po yung, bakit mahalaga yun? Kasi dito tayo nakatira, mga Pilipino tayo. At bilang Pilipino, hindi natin pwedeng paghiwalayin yung napakahalagang identity natin. That we are not just citizen of this world, citizen of this nation, kundi citizen din tayo sa hinaharap sa heaven. At yun po yung dapat na tignan natin. Natitignan natin, lumalagpas pa tayo. Ang sabi dito, ikaw mismo ay maging nakabukod para sa Diyos. Ang ibig sabihin, para ang bansang iyon, tulad ng bansang Pilipinas, ay tunay na nakabukod para sa Diyos. Ang unang-unang sagot dyan, tayo pong lahat. Dapat siguraduhin mo na ang sarili mo ay nakabukod para sa Diyos. Isipin mo, ilan kaya ang mga Kristiyano dito sa bansang Pilipinas? I don't have the data, pero ngayon napakarami na eh. Isipin na lang natin kung ilan, sabihin natin mayroong 100 churches sa buong Pilipinas. For example lang naman yon, although napakarami pa. At sa bawat churches na yan, mayroong mga isandaang mga Kristiyano. Although napakaliit na number lang yun eh. Pero isipin mo kung bawat yung Kristiyano na yon, sa buong Pilipinas na yon, ay nagdesisyon siya, ang buhay ko nakabukod para sa Diyos. Isipin nyo yung impact na yon, mararanasan ng ating bansa kung ang bawat Kristiyanong Pilipino ay nagdesisyon, Lord, gusto kong ibukod ang sarili ko para sa iyo. Gusto kong ibukod ang sarili ko para mapagpala ang bansang ito. Ngayon magbibigay tayo ng tatlong practical na pamamaraan. Paano na mararanasan ng bansang ito, ng bansang Pilipinas, na tunay na pinagpala? Again, upang pagpalain po ang bansang Pilipinas, bawat isa ho sa atin ay kasagutan po nito. Meron kang bahagi. Unang-una po, no, number 1, 1, 2, 3, go! Maging matuwid, mabuti at responsableng Kristiyanong mamamayan ng ating bansa. Again, kagaya ho ng sabi natin, hindi ho natin pwedeng paghiwalayin ang iyong pagiging Kristiyano at pagiging Pilipino. Bilang Kristiyano, meron kang responsibilidad tungkulin na sumunod sa salita ng Diyos. At bilang Pilipino, meron ka ring responsibilidad na sumunod naman sa konstitusyon at batas ng ating bansa. Nagigets natin? Balanse, di ba? Kung naaalala natin, nung about sa pagbabayad ng buwis, ano yung sagot ni Lord Jesus Christ? Ibigay ang para sa Diyos. Ibigay ang para kay Cesar. So, hindi niya pinag-aaway. So, hindi natin ito pwedeng paghiwalayin. Meron tayong responsibilidad sa Diyos at meron tayong responsibilidad sa ating bansa. Unang-unang, kailangan tayo maging matuwid na mamamayan ng bansang ito. Sumusunod tayo sa salita ng Diyos at sumusunod tayo sa konstitusyon ng ating bansa. Maging mabuti at responsableng mamamayan upang tunay na maranasan yung pagiging mapalad ng isang bansa. Just imagine if every Christian in this nation maging responsableng mamamayan, maging mabuting mamamayan ng bansang ito. Di ba napakasarap na makita? Pero kung titignan natin, in reality, nakikita ba natin yon? Nararanasan ba natin yon? Nasasaksihan ba natin yon? Nabubuhay ho tayo sa biyaya ng Diyos. Pero just imagine, kung lahat tayo magdesisyon na gagawin ko yung bahagi ko bilang Kristiyano at bilang Pilipino, bilang mamamayan ng bansang ito, na maging matuwid, mabuti at responsable. So sabi ho dito no, sa Psalms chapter 33, basahin ho natin. 1, 2, 3, go! Ayan. Diba? Again, sa Psalms chapter 33 po tayo, no? Lahat ng matuwid dapat na magsaya. Kagaya na sinabi natin kanina, yung blessed, yung pinagpala, yung sa translation ng King James Version, happy ang ginamit. Lahat ng matuwid. Makikita natin, merong specific na ina-address ang Diyos, lahat ng matuwid.
lahat ng kumikilala sa Diyos, dapat mamuhay tayo bilang matuwid. Diba? At mas sunurin sa salita ng Diyos. At sabi pa po sa verse 4, si Yahweh ay tapat sa kanyang salita, maaasahan ng kanyang ginawa. And verse 5, ang nais niya ay katwirat, katarungan, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Meron ho tayong responsibilidad tungkulin na bilang Kristiyano at bilang Pilipino na ang katwiran, katarungan, hustisya, pagiging matuwid ay maisabuhay po natin. Tatandaan po natin yan. Hindi kailangang mga Christian leaders, lahat to kung ikaw ay Kristiyano at kung ikaw ay Pilipino, actually kahit nga hindi ka Kristiyano no? Basta dapat maging masunurin ka, sumunod ka sa konstitusyon, sa batas ng ating bansa. Dapat tayo magpasakop, mamaya mababasa ho natin yan. Gustong-gusto natin mabago yung ating bansa. Ay, ang pangit ng bansa namin, magulo. Walang disiplina ang aming bansa. Mga Pilipino, naiinis ako. Diba? Usually ganyan eh. Pero ang ganda ho ng sinabi ni Leo Tolstoy, sabi niya rito, everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Lahat tayo gustong mabago ang mundo, pero ikaw, binabago mo ba sarili mo? Lahat nakikita natin kapangitan ng kapwa natin, pero yung sarili mo hindi mo tinitignan. Parang yung sinasabi ni Lord Jesus Christ, di ba? Nakikita mo yung puwing ng kasama mo, pero yung troso na nasa mata mo, hindi mo nakikita. Gusto mong magbago yung kapwa mo, pero ikaw ayaw mong baguhin ang sarili mo. Kaya nga ang sabi natin, ikaw mismo ang kasagutan upang ang bansang ito ay maging pagpapala. Unang-una ho kailangan magdesisyon tayo, baguhin yung mga sarili natin. Kailangan ho tayong maging responsableng mamamayan ng ating bansa. Magbibigay ho tayo ng mga praktikal na pamamaraan. Makikita ho natin dito sa larawan na ito. Ito po yung mga common problems po ng ating bansa. Number 1 po, ano kaya yan? Basura. Bilang Kristiyanong Pilipino, ikaw ba ay responsable sa pagtatapon ng iyong basura? Dito nga lang sa church, before every Sunday, lagi may yung patawag doon? Yung pews. May mga basura. Lagayan ng Bible yan. Di ba nakakahiya sa Panginoon? Kung yan ay nagagawa mo sa church, paano pa kaya sa labas? Yung kahit yung simpleng pagtatapon mo ng candy, ang dami ko nakikita pagkatapos magbukas, diba, sumasakay kami ng jeep, pagkatapos magbukas ng candy, kakainin, itatapon sa labas. Meron pa, ang laki-laki soft drinks, itatapon sa labas. Kung meron ho ditong ganyan, baguhin nyo na po ang sarili nyo. Yun ba ay nagpapakita ng pagiging responsable, mabuti at matuwid na mamamayan ng bansa natin? Ang pagbabago ho, nagsisimula sa sarili natin. Just imagine, kung lahat ho tayo, sipin natin 100 ho, sipin lang natin, hindi ko sigurado kung ilan tayo, sabihin natin 150 tayo ngayon. Kung bawat isa sa atin 150 magdi-decide na magiging responsable sa pagtatapon ng basura, malaki na po ang pagbabago na yon. And just imagine kung bawat isang Kristiyano sa bansa natin magdi-decide na magiging responsable na akong ko, yung basura hindi ko na itatapon kung saan-saan. Ito po yung mga practical na pamamaraan. Makikita mo, ang Pilipinas ay Christian nation, pero ang daming basura. Parang hindi namin nararanasan yung pagpapala. Magsisimula ho ang pagbabago sa atin. Sana ho, kung until now, ginumagawa pa rin tayo ng pagtatapon ng basura kung saan-saan, baguhin na po natin, ibulsa ho natin. Maghanap ho tayo ng tamang basurahan. Huwag ho tayo tapon ng tapon kahit saan. May nakakakita man o wala, dun mo masusubok. Ito po yung mga simpleng pamamaraan lang po ito, mga praktikal na pamamaraan. Pero malaki po ang benepisyo sa ating bansa kung tayo po ay susunod. Mga napakaliit lang nito Ayaw nating madumihan yung bag natin. Okay lang madumihan yung ating kaligiran. Pero pagka binaha tayo, sino sisisihin nyo? Gobyerno. Hirap na nga ang gobyerno natin Sa isipin nyo, di ba, parang, hindi porke merong janitor dyan, magtatapong ka na lang kahit saan-saan. Hindi, parang kakain ka sa fast food. Ay, meron namang waiter, bahala silang mag-ayos dyan. Maging responsable tayo, mga simpleng pamamaraan lang yan na nagpapakita ng kabutihan, pagiging responsableng mamamayan. Pangalawa ho, ito, mga common problem ng ating bansa. Yan, EDSA bus lane. Dito, wala namang EDSA bus lane, Dito lang sa mga violators, mga traffic violators. Galit na galit tayo sa traffic.
Kung meron ho sa ating mga motorista, wala naman disiplina. O, yari tayo. O, sino ba't natatawa dito? Dumaan ka ba sa bus lane? Ay, hindi pa napupunta doon. Sa Pasig lang yan. Halimbawa po, no, dito lang sa Kalabaw, di ba one way yan? Ilang beses na ako nakakita yung papasok doon sa one way, sasalungat. One way nga eh, hindi ka ba makaikot doon man lang sa ano ba yung gasolinahan doon? Basta may gasolinahan doon, tapat ng SM. Di ba? Iikot ka lang doon. Magkukos ka pa ng disgrasya, kung hindi disgrasya, traffic. Yung simpleng ikot lang. Bakit hindi pa natin masunod? Sana ho hindi masumpungan sa atin yung ganitong pag-uugali. Nakakahiya ho bilang Kristiyano na simpleng pagsunod sa batas. Bakit sa Marikina kaya nating sumunod? Bakit sa Olongapo kaya nating sumunod? Bakit wala pa naman siguro nag-drive dito sa Singapore, no? Ba't pag nasa Singapore, mga Pilipino, ang babait mag-drive? Ba't pag dito sa Pilipinas? O, di ba? Nakikipag-away pa sa enforcer eh. At bilang Kristiyano na motorista, dapat masumpungan sa atin ang pagiging responsabling mamamayan. Kung nagmamaneho ka ng motor sa sakyan, maging masunurin tayo sa ating may mga pagkakataon ho, no, na talagang minsan, for example po, before nahuli na ako, bago pa lang ako sa Maynila, di ko alam yung right turn, must turn right eh. Meron palang ganun, nahuli tayo. So, minsan, may mga ganong pagkakataon, hindi mo nakikita yung mga signs, so bahala na, bayad na lang. Pero kung alam mo na mali ang gagawin mo, huwag mo nang ituloy. Alang-alang ho sa pagiging Kristiyanong Pilipino. Isa pang problema ito, no, yung sa Marilake. Galing ho kami nito nung nakaraan sa katatapos lang ng Superman accident. Yung nakakaalam ng Superman accident, diba? Yung dalawang nagkakarera, nag-ala Superman. Alam niyo po, no, nangihinayang ako. Kasi nung galing kami sa Prayer Mountain, ang dami hong mga pulis na nakadistino doon bawat ano. Kulang na kulang tayo ng pulis. Tapos dahil sa mga pasaway ng mga motorista, naglagay ng mga pulis doon para maging disiplinado sa pagdadrive. Isipin nyo, di ba? Kulang na kulang ho tayo ng kapulisan sa buong Pilipinas, pero naglagay doon sa kahabaan ng Marilake. Dahil hindi natin madisiplina yung sarili natin. At bilang mga Kristiyano, kung tayo po ay nagmamaneho, saan man, Marilake man o kahit saan, kahit dito sa Angono, maging maingat ho tayo sa pagmamaneho. Sayang yung mga pulis na nakadistino doon, na sana naglilingkod sila sa ibang lugar, pero inilagay doon. Yan po ay dahil sa consequences ng ating mga pagsaway, pag-violate ng mga simpleng mga traffic rules and regulations. So again, ang hamon po upang tunay na maging pagpapala tayo kaysa simpleng kapamaraanan bilang mga motorista at lalong-lalong motoristang Kristiyano, tayo po ay maging responsable. Ito to, nalalapit na to. Next picture natin, Comelec. Naging issue to nung nakaraan, di ba? Yung hindi alam, yung contestant, yung about sa Comelec. Sabi nga, meron tayong education crisis. Nalalapit na ang eleksyon. Ano po yung pananagutan natin dito? Bumoto ho tayo ng tama. Meron hong isang relihiyon na hindi sila bumoboto kasi para ho sa neutrality kasi ang katapatan daw nila ay sa Diyos. Yun po ay maling aplikasyon po yun. No? Kasi again, tayo po ay mamamayan. Hindi lang tayo Kristiyano, mga Pilipino ho tayo. So bilang Pilipino, karapatan ho nating bumoto. At kailangan bumoto tayo ng tama. Pag-aralan natin, mag-research tayo ng mga kandidato natin. Huwag lang yung mga api-apelido. Dahil sikat yung apelido, buboto natin. Tignan natin, di ba, yung nangyari sa Pasig, bumoto sila ng iba. Lahat ng mga nakakausap ko kahapon, sila Kelvin, nakausap ko. Sa Pasig sila nakatira. Masayang-masaya sila, nakaka-receive na sila ng mga pamaskong handog na dati hindi naman. Di ba? Dahil nagbago ng leadership ang Pasig. So tayo po, no, iboboto natin yung mag-research ho tayo. At wag po natin gawing research reference yung TikTok, Facebook, YouTube. Please lang po. Ang dami hong mga fake news ngayon, So maging responsable ho tayong mga mamamayan, mga Pilipino, mga Kristiyano, bumoto ho tayo ng tama. Isa pa po ito, mga issue ng ating bansa, yung tumataas na teenage pregnancy. Mga kabataan, hindi lamang mga kababaihan, maging mga kalalakihan. Ito po ay nagkakaroon po ng matinding problema. Hindi lamang po basta teenage pregnancy. Unang-una ho, ano yung nagiging resulta nito? Broken families.
Nagiging fatherless ang bata. Siyempre, nagre-resulta din ito sa kahirapan, malnutrition ng bata, at iba-iba pa po ang resulta nito. At bilang mga Kristiyano po, no, kaya malinaw na sinabi ng Panginoon, no, magpakasal ka muna bago ka pumasok sa relationship. Yung teenage pregnancy, ito po yung nagiging problema ngayon, yung premarital sex. At ito po, isipin nyo yung pondo na inilalabas ng DOH, di ba? Para matugunan ito. So, ito yung mga simpleng pagsunod lang, pero malaki po yung impact nito. Kung hindi tayo magiging kabahagi sa problemang ito. Yung simpleng maging masunurin ho tayo, yung simpleng huwag kang maging kasama sa statistic ng mga, sabi nila, mga pasaway, malaki na hong impact yun. Eh siyempre, ito po, no, bilang Kristiyanong Pilipino, isa pa mga problema natin, yung mga vices. Hirap na hirap tayong mag-provide sa ating pangangailangan ng ating mga pamilya, pero meron kang pang-inom. Meron kang pang-yosi. Hirap na hirap ka sa tuition fee ng anak mo, pero sa mga bisyo mo, meron ka. Meron kaming ganyang kapitbahay before, na almusal. Pag humingi ang almusal niya, alak, gin. Pag humingi ng baon, yung anak niya, wala akong pambigay. At hindi lamang po financial challenges ang nagiging resulta nito. Health problems. 'Di ba? Pangalawa, yung syempre mental health and emotional stability. Merong mga nalalasing nagwawala eh. 'Di ba? Yung sa ilang beses na ako nakaka-witness ng ganyan. So, yung mga simpleng bagay na ito, napakarami pa natin pwedeng gawing halimbawa. Pero yung simpleng mga bagay na maging mabuti, responsable, at matuwid na mamamayan tayo, matuwid na Kristiyano dito sa ating bansa, malaki na po ang impact na magagawa sa ating bansa. Kaya bilang aplikasyon, number 1, basahin po natin. 1, 2, 3, go! Yan, naipapakita ho natin na si Yahweh talaga ang ating Diyos. Sabi ho sa Romans chapter 13 verse 1, ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Nakita ho natin? Kung ikaw ay Pilipino, responsibilidad ho natin na sumunod din sa konstitusyon ng ating bansa. Malinaw ho na sinasabi sa Romans chapter 13 verse 1 yan. Tignan pa natin yung context nito. Nung panahon na ito, di ba, nape-persecute sila Pablo. At ang persecutor pa nila, yung gobyerno nila. Pero sabi, magpasakop kayo. Ito yung verse na sikat dati eh. Di ba? Huwag kayong magreklamo, sumunod na lang kayo, tapos gagamitan ka na ng verse ngayon. Bakit ngayon hindi natin ma-apply? Ito po yung problema sa bansa natin ngayon. We are so divided. We are so divided. Kasi yung loyalty natin nasa politiko, wala sa salita ng Diyos. Yung loyalty natin nasa tao, hindi sa Diyos. Malinaw na sinabi dito, kailangan ho, una, tapat tayo sa Diyos. Pangalawa, sa konstitusyon ng ating bansa. At dito po pumapasok upang tunay na maging mapalad ng ating bansa. Yung number 2, nasabi na natin. Pero basahin po natin. Next slide. 1, 2, 3, go! Yan, maging tapat ho tayo. At deboto una sa Diyos. Huwag ho sa tao. Ang napakalaki ho ng problema na idinulot nitong nakaraang eleksyon. At ngayon, nakikita na naman natin, divided na naman ang Pilipinas. And worse, divided na naman ang Christianity. Sabi ho dito, no, sa Psalms 33 verse 8, matakot kay Yahweh. Kay Yahweh ang una nating tingin. Ang lahat sa lupa dapat katakutan ng buong nilikha. And verse 11, ngunit ang panukala ni Yahweh hindi nasisira, ito'y nananatili. Ang kanyang salita dapat ang mangibabaw sa atin. Ang siyang ating susundin, ang loyalty natin nasa ating Panginoon. And sabi pa po dito sa verse 12, mapalad, yung binasa na natin, mabalad ang bansang si Yahweh, ang Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Kailangan po ang loyalty natin, unang-una ho, ay sa ating Panginoong Diyos. And nice ko po ipakita sa inyo itong sana masishake yung ating Ito marami ho tayo,
Itong nakarang eleksyon, na-divide tayo dito eh. Pero kailangan ho natin ito i-tackle ngayon para hindi na ho natin maulit yung same mistake. Wala tayong pakialam kung ikaw ay team Uniteam. Or ngayon, in next slide naman, ito naman, meron naman mga Lenny at Kiko. Pero hindi ho natin pwedeng alisin na tayo po ay Kristiyano. Kahit sino pong mga politiko sinusuportahan natin. Ang problema, ang loyalty natin nasa tao, nasa politiko. Kaya na-divide po yung church. At hindi lamang po dito sa church na ito, across the Philippines. Actually, pinag-uusapan namin ito nung nakaraan sa klase namin. Naging problema ho talaga, seryosong problema. Kaya ho natin ito pinag-uusapan ngayon. Upang ang pagkakamaling ito ay hindi na natin maulit. Kaya may mga tanong po dito. Number 1 na question. Ang pag-aaway-away ba ay nagpapakita ng katapatan una sa Diyos? Merong nung panahon na dati, nung kainitan ng eleksyon, mag-a-unfriend ako. Meron ba dito gustong i-unfriend dahil sa politiko? Hindi ka nga kilala ni BBM, hindi ka nga kilala ni Lenny. Tapos i-unfriend mo yung matagal mo ng kaibigan? Hindi lang kaibigan, ka-churchmate mo pa. Kasama mo sa band, kasama mo every Sunday, minsan kasama mo araw-araw, tapos i-unfriend mo. Hindi ka nga kilala ni BBM, hindi ka nga kilala ni Lenny. Ang tanong, kanino yung katapatan nyo? Sa politiko o sa Diyos? Dapat ma-realize natin, and until now, hindi ho tayo natututo. Ngayon, nag-aaway na yung si Marcos at Duterte. Makikita nyo, wala hong stability sa kanila. Ang dapat ang stability, ang katapatan natin una sa Diyos. Kasi ang mga politika, matanda na ho kami, alam na namin, marami na kami nakita yung mga dating magkaaway, nagiging magkakampi. Yung dating magkakampi, nag-aaway sila. Pero dapat tayong mga Kristiyano, hindi dapat tayo mag-aaway-away. Amen? Makita pa natin, pagsabihan niya yung mga magpo-post, unfriend ko na to. Nakakahiya ho sa Panginoon. Nakakahiya sa mga hindi Kristiyano. Nakakahiya tayo. Kaya ako pinutol natin, ba yung karugtong pa dapat tayo, pero ito yung malinaw na nangyayari ngayon eh. Ngayon, nag-aaway-aaway na, Marcos and Duterte. O paano na? Wala na yung Uniteam. Pag ganito po sitwasyon, kaya nga sabi natin, ang katapatan natin una sa Diyos. Instead na ipanalangin mo yung pagbagsak ng isa, ipanalangin mo, Lord, let your perfect will be done. Wala naman hong masamang kumampi. Diba? Pero dapat alalahanin natin, ang katapatan dapat natin una sa Diyos. Ito pa po, yung pangalawang, ang pagiging diehard supporters ba ng mga politiko ay nagpapakita ng katapatan mo una sa Diyos? Yung pa rin. Yung topic natin, nung nakaraan, naalala ko po, meron kami fellowship dito, mga YA. Natutuwa ako nung kasi merong mga yun eh. Bagamat merong Lenny, andito na sila Eric, sila Maris, kung naalala nila. Ako po, na-bless ako nun kasi yung nakikita yung maturity. Kitang-kita ho kasi meron talaga nangyari dito. Meron ho talaga mga nag-aaway before. Pero nung fellowship ng YA na yon, kasi ang sarap makita na nagbibiruan kami. Kasi kami, dahil siguro maturity, malaya naming maipapahayag kung sino yung sinusuportahan namin. Pero hindi walang personalan. Kaya nga sabi ko, sige, bubuo tayo ng bagong alyansa. LBM. Diba? Talagang sabog-sabog yung LBM. Diba? Combine na natin. Kaya kailangan ho, ang katapatan natin una sa Diyos. Ibig sabihin yan, hindi ho tayo magpapaapekto. Ang ipapahalagahan pa rin natin, ang pagiging kapatiran natin, higit sa lahat. Diba? Ito pa, ang pagtatanggol sa kamalian at korupsyon ng mga politiko, nagtataguyod ba ito ng karakter at moralidad ng Diyos? Ito yung napakahalaga. Hindi ho tayo bumuboto ng ng mga pastor, mga politiko, mga leaders po yung mga binoboto natin. Pero mayroong mga biblical principles na dapat sundin. Ano ba yung sinasabi according to the moral standards of God? The characters of God. Titignan natin yon. For example po, kasi pag umuwi si Brother Ken dito, isa sa Pinas sa Amerika eh. At pareho kaming Trump supporter.
Bagamat si Trump ay hindi talaga maganda tabas ng bibig niya. At talaga namang hindi lahat ng kanyang pamamaraan ay agree ako sa kanya. Pero merong certain standard siya na malinaw. Unang-una malinaw against siya sa abortion. Against siya sa tatagpasan niya ng budget ka. Pag yung teenager, yung umiinom na sila ng, for example, lalaki gusto niya maging babae, merong budget yung ano doon. Tinagpasan niya ng budget yon. Yung about sa homosexuality, yung gender, transgender, something like that. And then, sabi niya, ibabalik natin si Jesus sa White House. Sabi niya ganun. Compared to Biden. Again, we are not voting for pastors, but leaders na mas dikit doon sa salita ng Diyos. For example, ngayon, hindi ako agree sa ginagawa ni Trump na parang tinalikuran niya yung Ukraine. Pero more than that, wala naman kasing perpektong politiko. Kaya nga dapat ang katapatan natin una sa Diyos at ang kanyang salita. Ang ganda ho ng sinabi ni Manuel L. Quezon. Sabi niya rito, basahin ho natin. 1, 2, 3, go! Ang katapatan ko sa partido ay nagtatapos sa pagsisimula ng katapatan ko sa bansang ito. Ganon din naman. Ang katapatan natin sa bansa, sa politiko o kahit sino pa man ay nagtatapos kung ang usapin na ay katapatan na sa Diyos. Si Manuel L. Quezon, napakahalaga niyang individual dito sa Angono. Siya ang dahilan bakit nagkaroon ng Angono. Dati tayong binangonan. Kaya nga ML Avenue yung lugar natin eh. At napakaganda talaga nung kanyang sinabi. Ang loyalty niya, sabi niya, ay unang-una sa bansa. O sige, may kapartido ako, pero kailangan yung sinasabi ng konstitusyon, ito yung susundin ko at ganun din sa atin. Pero mas mataas. Ang higit na susundin natin ay ang salita ng Diyos. 'Di ba? Napakahalaga nito. And kaya nga bilang application number 2, 1, 2, 3, go! Bilang Kristiyanong Pilipino, ibigay mo ang iyong katapatan una sa Diyos. Nangangahulugan ito na ang kalooban, katwiran at kautusan niya ang mangingibabaw at ang iyong susundin. Sana kung sino man po ang ating susuportahan sa darating na halalan, wag nating kalilimutan, wag tayong magbabangayan. Okay? Mangibabaw ang kapatiran, mangibabaw ang pag-uunawa, humility. Pag-usapan nyo ng mapayapa. Wag tayong, naalala ko dati, nung nasa GFA po ako, araw-araw akong bumibili ng dyaryo. At meron akong nabasa nun, supporter ni GMA tsaka ni ERAP, nagiinuman sila, nagpatayan sila. Kasi nag-usap-usap sa politika eh. Nag-away sila bigla. Isipin mo magkumpare, hindi nga sila kilala ni ERAP, hindi nga sila kilala ng GMA. So, maging mature tayong Kristiyano, no? Ang katapatan po natin una sa Diyos. Sabi dito sa Acts chapter 5 verse 29, basahin natin. 1, 2, 3, go! Yan, malinaw na malinaw po ang sinabi. Sa Diyos tayo dapat sumunod at hindi sa tao. At hindi ito nangangahulugan na, again, nilinaw na natin kanina sa number 1, may responsibilidad po tayong sumunod sa batas ng ating bansa, pero pero kailangan nangingibabaw pa rin ang pagsunod natin sa ating Panginoong Diyos. At makikita natin yan, di ba? For example, si Ate Tess, sumuway siya sa batas ng ibang bansa para masunod naman yung higit na mahalagang utos ng Diyos. Ano yun? Yung pag-share po ng Bible. Yun ang magandang pagiging illegal smuggler. Nag-i-smuggle sila ng Bible before di ba? Para para maligtas. Yun yung makikita natin. Meron magja-judge ano ba yung dapat na sundin ng salita ng Diyos? Sabi ng bansang ito, wag mag-share. Pero sabi ni Lord, mag-share tayo ng gospel. Ano yung susundin mo? At dito po doon, sila Ate Tess, nagre-risk sila ng buhay nila. Isipin nyo, parang hindi na iintindihan ng mga immigration. Hindi ko na maalala kung anong bansa yun. Vietnam po ba yun? Basta pumupunta sila Ate Tess, mga Vietnam, Cambodia, yung before po talagang mahigpit dyan. Until now naman, nanggaling yata sila dyan. Ang usapin pa rin dito,
Pag naglalaban na ang batas ng Diyos, kailangan ang batas ng Diyos ang mangibabaw. Ang katapatan sa Diyos dapat ang mangibabaw. And number 3, paano tunay na magiging pinagpala ang ating bansa? 1, 2, 3, go! Yan, kailangan natin ipagkatiwala ang ating bansa. Bakit to? Sabi dito sa verse 20, tanging si Yahweh lang ang ating pag-asa. Si Yahweh po ang ating pag-asa. Hindi ho kung sino man mga politiko. Maaari silang gamitin ng Panginoong Diyos upang maging maayos ang ating bansa, pero ang talagang pag-asa natin ay ang ating Panginoong Diyos. Tulong na malaki at sanggalang siya. At sabi pa po sa verse 21, dahil sa Kanya, kami natutuwa, sa Kanyang pangalan ay nagtitiwala. Diba? Dito tayo, mga Pilipino, kung ano yung sikat na mga pangalan, yun ang iboboto natin. Pero kailangan bilang Kristiyano, si Kristo po, sa Kanyang pangalan tayo magtitiwala. And verse 22, ipagkaloob mo na aming makamit o Yahweh ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asay sa iyo, nasa salig. At ang magandang bagay po, even our Constitution, yung ating batas sa 1987 Constitution, kinikilala po ng ating bansa ang ating Panginoong Diyos. Na kailangan natin ang tulong ng ating bansa. Sabi dito, mahaba to pero pinutol na natin. Sa 1987 Philippine Constitution, yung preamble, tingnan natin, sige next slide. Sabi, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good. Actually, mahaba pa yan. Conserve and develop our patrimony and secure to ourselves the blessings of independence and democracy. Mahaba pa po yan eh. Pero gusto ko pong i-focus dito. Sabi dito, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Kami na mga malayang Pilipino ay humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos. Kahit yung ating bansa ay kinikilala na kailangan natin ang tulong ng Diyos upang maging maayos ang ating bansa. Kaya nga diba, pinirmahan sa panahon pa ni President Marcos, President Ramos, hanggang sa panahon ni President Duterte, yung January about sa pagtatanghal ng salita ng Diyos, yung Biblia. Kasi bilang mga Pilipino, alam natin, we need God. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. We need the aid of the Almighty God. At bilang mga Kristiyano, paano natin ito maia-apply? Ito po, sige, application number 3. 1, 2, 3, go! Ipanalangin mo ang ating bansa na mangyari ang kalooban ng Diyos at mangibabaw ang katwiran at hustisya na maging tapat sa Diyos at bayan ng ating mga pinuno. Kaysa ipanalangin natin ang downfall ng ating mga leaders, ipanalangin natin ang kanilang kaligtasan, ipanalangin natin ang kanilang katapatan, ipanalangin natin mangyari ang kalooban ng Diyos sa ating bansa. May end po yung isang tungkulin natin na napakahalaga. Sabi po sa 1 Timothy chapter 2 verse 2, idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Isipin nyo, si Pablo nga na sumulat nito, yung pamahalaan pa yung kumakalaban sa kanya eh. Isa sa mga bukod sa mga Pharisees, yung pamahalaan ang nagpe-persecute sa kanya, kaya nga siya nakulong eh. Sino ba yung nagkulong sa kanya? Siyempre, yung Roman authorities. Pero sabi niya, ipanalangin nyo yung bansa. Lumalagpas ang tingin ni Pablo, hindi na lamang dito sa mundong ito. Ang pinakamahalaga, nakikita niya ang hinaharap. Nakikita niya yung mga heavenly things na sinasabi sa Colossians chapter 3 verses 1 and 2. Pahalagahan mo, tignan mo yung mga bagay na hindi nakikita. Mga bagay na makalangit. Kaya bilang Kristiyanong Pilipino, the question is, are you praying for our country?
Nananalangin ka ba para sa ating bansa? So, pinakamadali, pinapanalangin mo ba yung ating weekly bulletin? Meron doon. Merong portion doon, pinagpipray natin ng church, pinagpipray natin yung mundo, ipinagpipray natin ang Pilipinas. Yan yung practical na pamamaraan eh. Hindi naman tayo pwedeng maging politiko. Meron ba dito pwedeng maging mayor ng Angono? Ha, Manuel? Pwede ba? Papalitan natin ng letter R yung parang ang dami ng way eh. So, yun po yung mga practical na pamamaraan upang natunay na ang bansang ito ay maging mapalad na talagang nakalaan, nakaset apart para sa Diyos. Dapat bawat Kristiyanong Pilipino nananalangin. Bawat isa sa atin ay nananalangin para sa ating bansa. And ito na po yung last verse. Ang ganda po na sinabi dito, no? Sabi dito sa Jeremiah 29:7, "Ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalhan ko sa inyo, idalangin ninyo sila kay Yahweh sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad." Ano po yung context nito? Naalala niyo yung verse 11? "For I know the plans that I have for you, declares the Lord." Ano po yung context nito? Sinakop na ng Babylonia ang mga taga-Juda. At sila ay pinatapon na sa Babylonia. Pinarusahan na sila. Pero sabi ni Lord, ipanalangin nyo yung mga mananakop. Ipanalangin nyo sila Nebuchadnezzar. Ipanalangin nyo yung mga Babylonians na yan. Siguro kung tayo normal na tao, galit tayo sa kanila, sana bumagsak ang pamahalaan nito. Pero sabi ni Lord, hindi, ipanalangin mo. Kasi pag umunlad sila, ikaw din uunlad. Kaya napakahalago. Di ba lagi na sinasabi nga ni Pastor Joe, ipanalangin mo yung leader mo. Kasi ano yung nangyayari? Pag yung leader mo ay nag-success at na-promote, ikaw din mapopromote ka rin. At same as sa ating bansa. Pag successful ang leadership ng ating mga pinuno, sino po yung nakikinabang? Tayo din. At ang isa sa pinaka-practical na pamamaraan, kung naniniwala ho tayo sa kapangyarihan ng panalangin, kung naniniwala ho tayo na ang Diyos ho ay nakikinig sa panalangin, di ba? Ang ganda nga ng pangalan, Zoe Eliana. Ang Diyos, Eliana, ang Diyos ay nakikinig. God answers. Ang Diyos ay sumasagot. Kailangan ho tayo ay nananalangin sa Diyos. Araw-araw para ho sa ating bansa. Mamaya ho, di ba, meron tayong mga prayer boxes sa ating mga pamilya. Mahalaga yon. Pero yung pananalangin para sa ating bansa ay napakahalaga din na bahagi upang natunay na ang bansang Pilipinas ay mapagpala. Na laging merong nag-i-intercede, merong naalala dito yung sa pero wala akong makita. Para bakit? Para hindi ko na parusahan ng bansang ito. Sa Ezekiel chapter 33 verse 20, kung maalala pa natin sa Exodus chapter 32, nanalangin si Moses. Nung lilipulin na ng Diyos, yung mga Israelita, sabi ni God kay Moses, sa yung lahi na magsisimula, yung magtatayo tayo ng bagong lahi. Kasi ang titigas ng ulo ng mga ito, anong ginawa ni Moses? Alalahanin mo ang iyong pangako kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Alalahanin mo, mapapahiya ang pangalan mo. Pag inubos mo yung mga Israelitang ito, nag-intercede si Moses. We need to intercede for our nation. Kahit na ayaw mo dyan sa politikong yan, kahit na ayaw mo kay Marcos, or ayaw mo kay Duterte, sino man yung mga politikong ayaw mo, let us pray for them. Let us intercede for our nation. Ano yung tamang panalangin? Lord, let your perfect will be done. Lord, guide us. Lord, help us. Marami yung sa ating nasasaktan siguro na kung ikaw ay Duterte supporter, ay pinakulong. Dapat mangin mo, Lord, let your perfect will be done. Nangyari na to eh. 'Di ba? Laging yung mga mature na, yung mga lagi ko nakakausap, pero until now sinasabi ko sa kanila, alam naman nila na hindi ko binoto si Marcos, pero sabi ko, kailangan natin sila ipanalangin. Kaya nga minsan, pag nagsasalita ako, para akong minsan nakala nila, Marcos supporter ako, which is really talagang kailangan maging suportahan natin ang kanyang liderato. That is our responsibility. Kung sino man ang iniloob ng Diyos na maluklok dyan, ipanalangin natin sila. Huwag nating ipanalangin ang kanilang pagbagsak, dahil pag bumagsak ang liderato ng ating presidente, babagsak din tayo.
Again, tayong mga Kristiyanong Pilipino, meron tayong responsibilidad na ipanalangin po ang ating bansa. At bilang konklusyon po, sa pangkalahatan, basahin po natin. 1, 2, 3, go. Mapalad ang bansa kung ang mga mamamayan nito ay tunay na nakabukod para sa Diyos at nabubuhay para tuparin ang kalooban ng Diyos. Is fake news. Ang tanong ko kay Pastor John nun pero hindi ko naman na dinerecho sa kanya. Na hindi ko pa naiintindihan before. Ba't kaya ang tahimik ni Pastor Joe sa mga issue ng ating bansa? Kasi si Pastor Joe matalino yan ma-research yan Alam niya kung ano ang fake news, alam niya kung ano ang totoo. Ba't kaya ang tahimik ni Pastor Joe? Pero yun nga, hindi na, nung kinuha na ni Lord, si Pastor Joe, hindi ko na alam yung sagot. Pero minsan, nung ako po naging full-time pastor na ngayon, may nagtanong na kabataan. Bakit po ang tahimik niyo? Ba't hindi kayo nagsasalita? At naintindihan ko na ang pananahimik ni Pastor Joe. Naintindihan niya, mas mahalaga yung kaharian ng Diyos Pag magsasalita ako, maging partisan ako, dito ako sa politikang ito, makakatulong ba sa church yun? Makakatulong ba sa kaharian ng Diyos? Dapat ho nating mangibabaw ho sa ating isipan, ang kaharian ng Diyos ang pinakamahalaga, ang palawakin natin. Kagaya kahapon, yung pandasal, di ba? Yung pandesal na may kasamang dasal, panalangin para sa kapwa natin. Yun po yung kailangan nating gawin. We are so divided because of our loyalty sa mga politiko. Dapat ang loyalty natin nasa ating Panginoon. Kailangan maging mabuti, matuwid, mamamayan ng tayong lahat maging mabuting mamayan ng ating bansa. At lagi nating ipanalangin ang ating bansa. I invite everyone na tumayo. Napakaganda po ng isang awitin na ito na panalangin din, na nakabase po. Sabi po sa verse 1, si Yahweh ang tanging Diyos. Huwag ho nating kilalaning Diyos ang mga tao. Huwag ho nating kilalaning parang Diyos ang mga politiko. Si Yahweh po ang kilalanin nating Diyos. Sana ho kung meron ho mga tinamaan, nasaktan sa ating pangangaral ngayon, maging mature enough ho tayo na mangibabaw po ang katapatan natin una sa Diyos, sa Kanyang salita. Tunay, Panginoong Diyos, kinikilala namin ang iyong pagka-Diyos. O Yahweh, na lumikha ng langit at lupa. O Yahweh, na Diyos ng bansang Israel. O Yahweh, Ama ng aming Panginoong Jesucristo. Kinikilala namin na Ikaw ang aming Panginoon. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran sa mga pagkakataon na kami po ay nagiging maling halimbawa, kung hindi kami nagiging mabuting mamamayan ng aming bansa. Panginoon, we are praying that truly this nation na maging mapalad na bansa na tunay na ibinukod para sa iyo. Ang kasagutan po nito ay bawat isa sa amin. If we will decide, Lord God, that from this very moment, from now on, Panginoon, nagdidesisyon kami, Lord, mabubuhay na kami para sa iyo. Ibibigay namin ang katapatan para sa iyo. Lord, in the name of Jesus, we pray, help our nation, Panginoon. And even the churches, the Christianity in this nation, Panginoon, are so divided because of the politics. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, na parang mas mahalaga pa sa amin yung mga politikong ito kaysa yung iyong kaharian, kaysa ang iyong iglesia, kaysa ang karangalan ng iyong pangalan. Patawarin niyo po kami, Panginoong Diyos. Sapagkat sa pag-aaway-away namin, hindi namin na ipapakita ang pagiging mapalad, pagiging nakabukod ng aming bansa. Panginoon, in the name of Jesus, I pray, Lord, pagalingin niyo po ang bawat isa. Kung mayroong mga nagkaroon ng tampuhan, alitan, Panginoon, dahil sa mga issue na ito. In the name of the Lord Jesus Christ, let the Holy Spirit, Lord God, mend our hearts, unite us once again, Panginoon, by your name, by the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, Lord God.